Dahil trending ngayon ang hiwalayang Katniel, gusto ko lang i-share ang video clip na to. Nung tinanong silang dalawa kung anong ibig sabihin ng loyalty para sa kanila. At ito ang sagot ni Catherine. Loyalty for me is being contented. Because if you're contented, you won't look for any more person, right? Loyalty equals your contentment. Yung sagot niya ay tagos hanggang buto at alam mong may laman, yung talagang nasaktan siya. Pero mas naloka ako sa sagot ni Daniel. Alam mo sinong pinaka-loyal? Yung aso ko, si Summer. Yan ang pinaka-loyal. Doon ko makikita yung definition ng loyalty. Na kahit ano man ang pinagdadaanan ko ngayon, kung ano mga sitwasyon ng emosyon ko ngayon, sino ako ngayon, tatanggapin ako ng buong buo. No? Yun ang loyalty. Walang judgment kung sino ka. Now this is a classic example of deflection or deflecting. Ang deflection or deflecting, ito yung pamamaraan or tactic ng mga manipulators para maibaling yung focus sa iba, sa ibang tao, sa ibang bagay, para mawala sa kanila yung focus ng usapan. Ipapakita ko sa inyo yung psychological definition ng deflecting. Deflecting typically appears in conflictual situations when a person is confronted with their mistakes. Instead of accepting responsibility and facing uncomfortable situation head-on, the deflectors will try to move the focus from themselves, usually by passing the blame onto someone or something else. So parang ang dating nung sagot niya is that kahit na ano pang naging kasalanan ko, kahit ano pa yung mga naging mali ko, kung talagang loyal ka sa akin, tatanggapin mo ko ng buong buo. Parang ganun yung dating na parang, girl, na parang, ikaw yung hindi loyal, Catherine eh. Hindi mo ko tinanggap ng buong buo dahil tinitinan mo lang yung mga mali ko, hindi mo ako tinanggap ng buong buo, then ikaw yung hindi loyal, ikaw yung may kasalanan. Iset aside na natin yung cheating rumors kasi hindi pa naman siya napapatunayan, wala pa naman talagang kumpirmasyon na talagang nagkaroon ng cheating and merong third party involved at meron ngang maraming rumors nga na si Andrea Brillantes daw yung third party. Set aside na natin yon. Mag-focus lang tayo dito sa sagot ni Daniel na the best example of deflection. So paano mo nga ba ma-identify kung isang tao or ang partner mo ay isang deflector? Meron tayong 5 signs para ma-identify at ma-detect ng maaga ang mga ganitong tactic ng mga manipulators. Number 1, they project their feelings and thoughts to you. Anong example nito? Let's say ang jowa mo nangaliwa. So ang way niya para maibaling yung sisi or maibaling yung focus sa iyo instead sa kanya, siya yung magtatamang hinala, siya yung magiging siloso, siya yung biglang magsasabi na, ba't ka nakatingin dito? Ba't ka meron kang kachat? Bakit ka may ganyan? Siguro nangangaliwa ka, no? Siguro may jowa ka ng iba, no? Ibinabaling niya sa'yo yung gawain niya. That is projecting their thoughts and feelings to you. Kahit ang totoo, sila talaga yung may mali. Pangalawang sign, gaslighting. Ang gaslighting, ito yung pag-i-invalidate ng nararamdaman mo kahit marami ka ng pruweba. Na para bang ini-imagine mo lang yan, hindi yan totoo. Yung mga common phrases na ginagamit nila ay, ang OA mo naman, ang exage mo naman, masyado ka namang emosyonal. Baliwala yung mga pruweba at ebidensya mo dahil kung ano man yung ibinibintang mo sa akin, hindi yan totoo at ini-imagine mo lang. Sign number 3, playing the victim or pa-victim. Ang example ng pa-victim sa ganitong sitwasyon ay nahuli mo ang jowa mong nangangaliwa and when you confronted him, bigla niyang sinabi sa'yo, kasi hindi mo na ako pinapansin, kasi hindi mo na ako binibigyan ng atensyon, kasi nanlalamig ka na sa akin, kasi hindi mo na ako pinagbibigyan sa kama. Ending, ikaw yung may kasalanan at sila yung biktima. Sign number 4, they blame circumstances. Kung wala siyang makita na pwede niyang isisi ang sitwasyon sa'yo, ang sisisihin niya ay yung sitwasyon. Example, may nangyari sa amin kasi lasing ako. Or, kaya ako pumunta sa bahay nila kasi may problema siya. Alam nga ba naman taghihan ko siya? Kaibigan ko siya. And sign number 5, recalling the past or
Throwback. Kapag tinry mong i-confront or pamukha sa partner mo ang maling nagawa nila, ang gagawin nila ay gagamitin nila yung mga maling nagawa mo in the past, gagamitin nila yun laban sa'yo. And it doesn't matter kung may relevance or may connect yung dati maling nagawa mo sa kasalanan nila ngayon. Basta ang kailangan, may mai-bring up siyang mali mo in the past at para yun ang pag-usapan ninyo at hindi yung mali na nagawa niya ngayon. Example, nahuli mo yung jowa mo na may kalaguyo, so nung kinonfront mo siya, ang ginawa niya, nag-throwback siya. Ang sabi niya sa'yo, ikaw nga kachat mo pa rin yung ex mo. Kahit na ang totoong rason kung bakit kachat mo yung ex mo is, let's say, business. Kasi may business kayo, kaya kayo nag-chat ng ex mo. So obviously, walang kinalaman yung pag-chat mo sa ex mo dati sa kasalanan niya ngayon na pangangaliwa. Pero dahil binring up niya at ikaw naman alam mong walang kinalaman at hindi related yon, magpapaliwanag ka, sasabihin mo, bakit kaya ko lang naman siya chinat dahil nga sa business blah 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 blah. So nabaling na tuloy yung focus ng usapan sa'yo dahil ikaw na ngayon ang nagpapaliwanag at nawala na yung focus doon sa kasalanan niya ng pangangaliwa which is ngayon niya ginawa. So yon ang 5 signs na ang partner mo ay isang deflector. Palagi mong tatandaan, deflection is a kind of manipulation. It has nothing to do with you. It has always something to do with them. Hindi mo ito kasalanan. Kahit na ipinaparamdam sa'yo ng partner mo na kasalanan mo, no, hindi mo ito kasalanan. Kasalanan nila to. Sila ang may issue kaya nila ginagawa ang deflection na to. They will do everything para questionin mo or pagdudahan mo yung katotohanan. Gagamitin nila ang lahat ng impormasyon na alam nila tungkol sa'yo para mabalitag nila ang sitwasyon at mapunta sa'yo. So kung ang jowa mo ay ganito, mag-isip-isip ka na. Isa yung malaking red flag.